Ang tanawin ng makapangyarihang lugar na tinatawag na templo ng Diyos-demonyo, kabilang sa makalangit at banal na samahan ng mga demonyo, ang mga gusali ay matatayog at marangya, napapaligiran ng mapusyaw na liwanag at ulap. Sa isang balkonahe ay nakatayo ang Panginoon ng demonyo habang hawak at binabasa ang isang mahabang kasulatan, nagsalita siya at sinabing nangyari ang lahat ng ito ngayong umaga lamang, sumagot ang isa niyang tauhan na nakatayo sa likuran, at kinumpirma ito ng may paggalang at pagsunod. Bahagyang yumuko ang ulo ng Panginoon ng demonyo habang patuloy na binabasa ang kasulatan, at seryosong nagsalita, sinabi niya na ang lakas at kapangyarihang gumising at umugoy sa kanyang kalooban ay walang ibang pinagmulan kundi mula sa panganay, ang una sa lahat ng kanyang mga alagad. Sa kanyang isipan, namangha at napagtanto ng Panginoon ng demonyo na dalawa na sa mga inalagaan at pinalaki niya ang nakarating na sa pinakamataas at tanyag na antas na Ultimate Demon Realm, kinilala niya na ito ay isang napakabihira at pambihirang pangyayari na halos hindi nagaganap sa loob ng mahabang panahon. Sa isang iglap sa kanyang matinding damdamin at lakas na dumadaloy mula sa kanyang kamay, ang kasulatan ay nagsimulang magkawatak-watik at masunog habang nakakapit pa rin siya rito. Nagbigay ng pagbati si Mudam at pagkilala, binati niya ang Panginoon ng demonyo at binigyang pugay ang pangyayari bilang isang dakilang tagumpay at karangalan para sa kanilang samahan. Humarap ang Panginoon ng demonyo kay Mudam at nagsalita ng may pagdududa at seryosong pag-iisip, sinabi niyang kailangan munang pag-isipan ng mabuti kung nararapat ba talagang ipagdiwang at ikatuwa ang ganitong pangyayari, dagdag pa niya na anuman ang maging kahihinatnan, hindi maikikailan na ito ay isang bagay na puno ng pagkamangha at nakakapukaw ng pansin. Habang nakatingin sa malayo at sa madilim na paligid, muling nag-isip ang Panginoon ng demonyo, inamin niya sa kanyang sarili na ibang-iba at malayo sa inaasahan ang ugali at kakayahan ng panganay kumpara sa ibang alagad na dating itinuturing na walang silbi at kabiguan lamang. Lalong lumalim ang kanyang pagmamasid, kinilala niya na ang kaluluwa at kalooban ng panganay ay hindi kasing pino at malinis tulad ng sa ikatlo, at wala rin itong likas na galing at talento na katulad ng sa ikalima, ngunit sa kabila nito, nakamit pa rin ito ang hindi nagawa ng iba. Muling tumingin sa malayo ang Panginoon ng demonyo habang tumatakbo sa kanyang isipan ang tunay na dahilan, inamin niya na kinuha at tinanggap niya ang panganay bilang kanyang alagad dahil higit sa lahat, ito ang taong nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkatao, paglalakbay, at katangian noong una pa lamang siyang nagsisimula. Nakatayo ng tuwid at may katiyakan ang Panginoon ng demonyo habang sinasabi niyang may ginawa ang kanyang alagad na hinding-hindi niya inaasahan kailanman, tumingin si Mudam sa kanya ng may pagtataka at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin at kung ano nga ba ang bagay na iyon. Bahagyang ngumiti at tumingin sa malayo ang Panginoon ng demonyo habang ipinapaliwanag ang kanyang damdamin, sinabi niyang hindi niya akalain na ibubukod at ilalayo ng alagad ang kanyang sarili sa loob ng 3 taon para lamang magsanay at magpalakas, at higit na hindi niya inaasahan na sa panahong iyon ay makakamit nito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, idinagdag pa niya na dinala pa nito ang iba pang mga alagad patungo sa tirahan ng ikalawa. Inidagdag pa niya at nagtatanong sa kanyang sarili kung naroon din ba ang ikatlo sa lugar na iyon. Sa kabilang dako, ang ikatlo ay nakatingin ng seryoso at puno ng pag-iingat habang iniisip ang posibleng mangyari. Nais malaman ng Panginoong demonyo kung magkakaroon ba ng malawakang digmaan at paglalaban, o kung mananatili lamang itong usapin at pagtatalo sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang na ito. Sa silid, dumating ang ikalawa at tinitigan ng mariin si Sorayang habang nakatayo lamang ito sa isang panig. Nagsalita siya ng may awtoridad at nagtanong kung mananatili lamang ba itong nakatayo roon at hindi kikilos, gayong naroon na at kaharap na nito ang kanyang nakatatandang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at nabulabog ng husto nang marinig ang tawag na iyon, sa kanyang isipan, inulit niya ang tawag na nakatatandang kapatid at lalong naguluhan at namangha sa biglaang pagdating at pakikitungo ng ikalawa. Habang nakatitig ng mariin at sinusuri ang bawat galaw at lakas ng kaharap, napagtanto ng panganay kung sino ito, sa kanyang isipan, kinilala niya na ito nga si Jane Guanyong, at higit na namangha siya ng mapansin at malaman na ang kapangyarihan at enerhiyang demonyo nito ay kasing lakas at kasing tindi ng kanyang sariling kapangyarihan. Nakatayo si Guanyong kasama ang iba pang disciple sa kanyang likuran, sinabi niya kahanga-hanga at kapuri-puri ang nakamit nito, dahil akala niya ay siya na ang nagpakahirap ng husto, ngunit nalaman niyang nakarating na ito sa antas na Ultimate Demon Realm. Nagtanong siya kung ano ang mga pinagdaanan at dinanas nito upang marating ang ganitong antas, sumagot naman si Sorayang ng simple at walang pagmamalaki, sinasabing dumating lamang ito ng kusa at parang nangyari na lamang ito ng kusa habang siya ay naglalakbay.
Humarap muli si Guanyong at sinabing alam niyang walang mga salitang sapat upang mailarawan ang ganitong antas ng kapangyarihan, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mamangha at magulat, dagdag pa niya na anuman ang dahilan at kahihinatnan, itigil na muna nila ang kanilang pagtatalo at labanan, at iminungkahi niyang umupo muna sila at uminom ng tsaa ng payapa at magkakasama. Mariing tumingin si Sorayang at tumanggi sa iminungkahi, sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang balak at sinusubukang gawin nito, ngunit pinagbabawalan niya itong ituloy pa, idinagdag pa niya na hindi ito ang tamang panahon upang makialam at humadlang pa ang sinuman sa usaping ito, dahil ito ay bagay na dapat nilang harapin at tapusin sa pagitan lamang nila. Habang pinagmamasdan si Sorayang, napagtanto ni Guanyong na malaki na ang ipinagbago nito mula noon, naalala niya na dati ay hindi man lang ito makatingin ng diretso sa kanya, ngunit ngayon ay ibang-iba na ang anyo at tindig nito, sa kanyang isipan, sinabi niyang nauunawaan niya kung bakit ganito na ito ngayon, dahil nakarating ito sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa murang edad lamang, inaasahan na magkakaroon ito ng matinding kumpiyansa sa sarili, at kung hindi man mayabang, ay tiyak na puno ng tiwala sa sariling galing at lakas. Nagpatuloy si Sorayang sa pagsasalita at nagtanong kung ano ang balak at susunod na gagawin nito, tumingin si Pyong ng mariin at nagtanong naman kung binabantaan ba siya nito upang talikuran at sukuan na ang pagiging tagapagmana ng kapangyarihan at pamunuan. Sumabog ang berdeng enerhiya mula sa katawan ni Pyong habang mariing sinasabi na mayroon lamang isang paraan upang mapilitan siyang sumuko, idinagdag pa niya na kailangan muna siyang mapatay at mawala ng buhay bago niya iyon gawin. Lalo pang tumindi ang kanyang damdamin at lakas habang idinidiin ang kanyang sinabi niya na kahit maputulan pa siya ng mga paa at kamay, at mawalan ng kakayahang gumamit ng sining ng pakikipaglaban, lalaban pa rin siya hanggang sa huling hininga para sa karapatang maging tagapagmana, ito aniya ang kapalaran nilang magkakapatid sa sining, kabilang na silang dalawa, at walang sinuman ang makakaiwas dito. Bahagyang ngumiti si Sorayang at sinabing ayos lamang iyon at nagugustuhan niya ang ganitong pagbabago ng ugali at paninindigan, ngunit sa kanyang isipan, napansin niya na ang enerhiyang lumalabas mula kay Pyong ay ibang-iba at mas mabigat at mas mapanganib kaysa dati, nagtanong siya kung ito na ba ang tunay na anyo at pagkatao nito na tinatago lamang noon. Mariing sinabi ni Pyong na kung labanan hanggang kamatayan ang nais nito, ayos lamang sa kanya at handa siyang tumugon, ngunit binalaan niya ito na sisiguraduhin niyang puputulan at kukunin niya ang isa sa mga bahagi ng katawan nito bilang ganti at paalala. Sumagot naman si Sorayang ng may hamon at sinabing kung mapapahirin man lamang ito ng kanyang kamay at mahahawakan kahit kaunti, magiging mabait siya at iiyak ng kaunti sa libingan nito bilang paggalang. Sumabog ang matinding pulang enerhiya mula sa katawan ni Sorayang habang sinasabing ipapakita niya rito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas at kung gaano siya mas malakas kaysa rito, ang kanyang mga mata ay kumislap ng matinding kumpiyansa at kapangyarihan na tila kayang lumunin ang buong paligid. Sa isang iglap, sumugod si Sorayang ng bilis ng kidlat at halos hindi na makita ng mata ang kanyang galaw habang sumisigaw ng malakas. Ngunit bago pa ito makasuntok patungo kay Pyong kaagad itong pinigilan ni Guanyong. Bago pa man lumala ang lahat at magkaroon ng masamang kahihinatnan, sumingit at hamarang si Guanyong sa pagitan nila habang sumisigaw na sapat na iyon at itigil na ang labanan. Mariing lumingon si Sorayang patungo kay Guanyong habang nagtataka at nahina sa kanyang isipan, nagtanong siya ng may pagkayamot kung bakit muling nakikialam at humahadlang ito sa kanilang usapin, na tila ayaw nitong hayaan silang tapusin ang bagay na ito ng mag-isa at ayon sa kanilang kagustuhan. Hinarap siya ni Guanyong ng diretso at seryoso, habang ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagpigil, ipinaliwanag niya na naroon at nakatingin ang mga nakababatang alagad at mga saksi sa kanilang paligid, mahigpit niyang ipinagbawal na saktan at patayin ang kahit sinuman sa kanila sa oras na ito dahil hindi nararapat na makita nila ang ganitong karahasan at labanan sa pagitan ng mga nakatatanda. Kasabay nito, ang bigat at lakas na nagmumula sa kanilang pagtatalo ay umabot hanggang sa ibang bahagi ng silid, dahilan upang dahan-dahan magkawatak-watek sa nilalagyan, ang mga kagamitan tulad ng mga banga at tasa na nakalagay sa mesa. Sa kabila ng babala, hindi nagpatinag si Sorayang at sa halip ay lalo pang pinalakas ang kanyang enerhiya habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Guanyong, ang buong paligid ay yumanig at nagdilim habang ang mga basag na piraso ay lumilipad sa paligid. Sa isang sulok, ang mga nakababatang alagad ay natakot at nagtago sa likuran ng isa't isa habang tinatakpan ni Soyoon si Yomin upang protektahan siya mula sa panganib at puwersang lumalaganap.
Sa kabilang dako, si Pyong ay nanatiling nakatayo ngunit puno ng pawis at takot habang tumatakbo sa kanyang isipan ang katotohanan. Inamin niya sa sarili na wala siyang nagawa at hindi man lang siya nakagalaw nang dumating ang pag-atake ni Sorayang. Napagtanto niya na ito ang agwat ng antas ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng isang nakarating na sa Ultimate Demon Realm. Sa kanyang isipan, lalong lumalim ang kanyang panghihinayang at pagkaunawa na wala man lang siyang kapantay at kakayahang lumaban dito. Tumitig ng mariin si Guanyong at matalim kay Sorayang, nagtanong siya ng may babala at seryosong tinanong kung talagang nais pa nitong ituloy at lumaban dito mismo sa harap ng lahat at sa ganitong kalagayan. Natigilan at si Sorayang habang tumatakbo sa kanyang isipan ang bigat ng tanong at katotohanang sinabi ni Guanyong, walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig, ngunit makikita sa kanyang mukha ang pagbabago at pag-unawa sa sinabi nito. Sumagot si Sorayang at inamin na tama at wasto ang sinabi ni Guanyong, kusa niyang pinahina at binawi ang kanyang lakas habang sinasabing hindi nararapat at hindi tama na ituloy pa ang labanan habang nakatingin at naroon ang mga nakababatang kasama, tinanggap niya na kailangan itong itigil alang-alang sa kanila at sa sitwasyon. Dahan-dahang hamupo ang tensyon at lakas sa paligid habang si Sorayang ay nagsalita at sinabi niya na nagulo at naging magulo ang lahat dahil sa pangyayaring ito, at sinabing dapat itong ituring na swerte at mapalad si Pyong na natigil ang lahat bago pa ito lumala at magkaroon ng masamang wakas. Nakatayo si Sorayang habang nakaharap si Soyoon, at seryosong nagsalita, sinabi niyang balak sana niyang patayin si Pyong kanina pa lamang, ngunit tila hindi ito matutuloy ngayong araw dahil sa mga pangyayari at paghahadlang ng iba. Lumapit si Sorayang kay Yomin, hinaplos ang buhok nito ng malumanay, at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakadalaw agad at napag-iwanan ito ng matagal, nangako siya na muling babalik at dadalaw sa lalong madaling panahon, at sinabing magsaya muna ito at manatili rito habang wala pa siya. Lumingon si Sorayang sa lalaking nakatayo sa likuran ni Yomin at kinilala ito bilang anak ng pinuno ng Jeojiyong, na si Jong Ryong. Napansin niya at sinabing kasing tangkad at kasing laki na nito ang kanyang ama, nagulat si Ryong at hindi makapaniwalang nakikilala siya nito. Sa ibang bahagi ng silid, tinawag ni Sorayang ang pangalang Pyong, na natiling tahimik at walang nasabi, puno ng pawis at takot habang nakayuko at nakatunganga lamang. Nagsalita ng seryoso SJ Sorayang at puno ng bigat, ipinaliwanag niya na sinasabi niya ang lahat ng ito hindi para sa ikabubuti ni Pyong, kundi alang-alang sa mga manlalaban ng demonyong sining na tiyak na mamamatay at mapahamak kung magpapatuloy ito sa ganitong landas. Tumingin si Pyong ng may pag-aalinlangan habang sinasabi ni Sorayang na hinding-hindi ito magiging tagapagmana at magtatagumpay kung gagamit lamang ito ng mga paraang ganoon at hindi tunay na lakas at dangal. Mariing ibinaling ni Sorayang ang kanyang tingin kay Pyong at mahigpit na inutusan na itigil na nito ang lahat ng ginagawa at balak. Lumipat ang tanawin sa labas ng tirahan ni Sorayang. Sa loob, nakadampi at hinawakan niyang ang kanyang braso, at napadaing siya dahil sa sakit na naramdaman. Pinagmasdan ni Sorayang ang kanyang braso na may bakas ng sakit at pasa, habang inaamin sa kanyang sarili na tunay na malakas si Guanyong, napagtanto niya na akala niya ay sapat at matibay na ang kanyang sariling lakas, ngunit nakita niyang mayroon pa ring nakahihigit at kasing lakas niya, na nagdulot ng pagkamangha at muling pagtatasa ng kanyang sariling galing. Habang naglalakad palayo si Sorayang patungo sa malawak na bakuran ng palasyo, hindi niya mapigil ang humanga at isipin ang tunay na lakas ni Guanyong. Sa kanyang isipan, kinilala niya na hindi ito labis na sabihin kay Guanyong ito ay may kakayahang maging pinakadakilang manlalaban sa buong daigdig. Napagtanto niyang bagaman siya ay may mga alaala at karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, nakamit pa rin ni Guanyong ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa gulang na 30 hanggang 39, kahit na wala itong mga alaala mula sa nakaraan, sa kanyang sarili. Inamin niyang magiging mahirap at puno ng hirap ang anumang pagtatangka na talunin ang ganitong kalakas na kalaban. Sa loob ng isang payapa at tahimik na silid, nakaupo si Guanyong at si Pyong sa harap ng mesa na may mga tasang nakalagay. Binasag ni Guanyong ang katahimikan at sinabing napansin at nakita niyang nagawang hubugin at baguhin ni Pyong ang sining ng dugo at apoy na demonyo tungo sa anyong dalawahang demonyo. Sumagot si Pyong ng may bahagyang pagtataka at pagkilala, sinasabing napansin at nakita pala nito ang kanyang ginawang pagbabago. Mahinahong sumagot si Guanyong sinabing paano naman ito hindi mapapansin, gayong siya mismo ang lumikha at gumawa ng pamamaraang iyon noong una pa lamang, idinagdag pa nito na noong nilikha niya ito ay hindi pa ito ganap at kulang-kulang pa, at nagtanong kung nagawa ba nitong ayusin at gawing ganap ang kakulangan ng sining na iyon. Sumagot si Pyong ng may katiyakan at pagmamalaki, kinukumpirmang tulad ng nakita nito, nagawa niyang ayusin at gawing ganap ang lahat ng bahagi nito.
Mariing tumingin si Guanyong at sinabing mayroong malaki at matinding kapintasan at kahinaan ang sining na iyon, isang bagay na hindi kayang itago at takasan. Tinitigan siya ni Pyong at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at buong husay upang takasan at punan ang kahinaang iyon hanggat kanyang makakaya. Nagtanong si Guanyong kung paano at sa paanong paraan niya nagawa ang bagay na iyon, humigop ng tsaa si Pyong at sumagot ng may paghamon at ngisi, sinasabing akala ba nito ay sasabihin at ibubunyag niya agad ang kanyang mga lihim at pamamaraan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tasa habang nagtanong siya kung paano at sa paanong paraan nakarating at nakamit ni Guanyong ang antas ng Ultimate Demon Realm, at inutusan itong sabihin at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Guanyong ang kanyang tasa sa mesa at sumagot ng mahinahon ngunit may diin, ipinaliwanag niya na ang bagay na iyon ay hindi isang karunungan at kaalaman na kayang ilarawan at ipaliwanag lamang gamit ang mga salita. Sumagot si Pyong na ganoon din at katulad ito ng kalikasan at katangian ng anyong dalawahang demonyo, na kailangang maranasan at damdamin at hindi lamang marinig. Mariing tinitigan siya ni Guanyong at maikli lamang na inutusan itong subukang ipaliwanag at sabihin pa rin kahit paano. Lumingon si Pyong ng buong hamon at pagmamalaki, at nagtanong kung ano at bakit nga ba niya ito sasabihin at ibabahagi. Lalo pang tumindi ang kanyang mukha at damdamin habang sinasabing kung talagang nais at ninanais nitong malaman ang katotohanan, kailangan muna nitong tulungan at gabayan siya upang makamit at marating niya ang antas ng Ultimate Demon Realm. Dagdag pa niya na kapag nagawa at natupad iyon, saka lamang niya pag-iisipang ibahagi at sabihin ang lahat ng nais nitong malaman. Habang hawak ang tasa at nakatingin ng may paghamon, nagtanong si Guanyong kung nagkakaalam ba at nagkakabate ba ito sa oras na ito, sumagot si Pyong ng may matinding galit at hinanakit, isinisigaw na niloko at pinagtaksilan siya nito, at puno ng sama ng loob ang kanyang mukha. Lalo pang tumindi ang damdamin ni Pyong habang ibinubunten ang lahat ng kanyang hinanakit, sinabi niyang kinuha nito ang lahat ng mayroon siya at pagkatapos ay umalis at nagtungo sa liblib na lugar upang magsanay ng mag-isa. Tinatanong niya ito ng may matinding sakit at galit kung masarap ba at nakagagaan ba ng loob ang damdamin ng pagkamit sa Ultimate Demon Realm sa ganitong paraan at kalagayan, nanatiling tahimik si Guanyong at walang kibo habang nakikinig lamang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin ng malamig at matalim kay Pyong, sinabi niyang naging labis na ang pagiging walang galang at masagot nito, at nakakadismaya sa naging asal at pananalita nito. Tumayo si Pyong ng padebog at puno ng puot, isinisigaw na wala siyang pakialam sa kung ano man ang iniisip at palagay nito sa kanya, idinagdag pa niya na wala siyang kahit katiting na pagnanais na magpaalipin at magpakumbaba sa harap nito, ngunit bago pa man makadagdag pa siya, nagbabala si Guanyong na tandaan at isipin nito ng mabuti ang mga susunod na sasabihin at gagawin. Mariing itinuro ni Pyong ang katotohanan habang tumutulo ang pawis at tumitibok ang ugat sa kanyang noo, ipinaalala niya na ang ikatlong batang Panginoon ay dating nawalan ng lahat ng kakayahang panlaban dahil sa pagbara at pagkawala ng daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Sinabi niyang 2 taon lamang ang nakalipas mula noong pangyayaring iyon, ngunit ngayon ay nakamit na nito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng walang tulong at gabay mula sa sinuman. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Guanyong habang sinasabi ni Pyong na hindi niya alam kung gumamit ba ang ikatlong batang Panginoon ng anumang mabilisan at madaling paraan tulad ng ginawa ni Guanyong, ngunit buo ang kanyang pananalita na sinasabing kahit ano pa man ang ginawa nito, tiyak at sigurado siyang hindi ito kayang talunin at labanan ng kasalukuyang kalagayan at lakas ni Guanyong. Kahit narinig ang matinding hamon at babala, hindi nagpatinag si Pyong at buo pa rin ang kanyang kalooban, isinumpa at ipinahayag niya na hinding-hindi siya susuko at bibigay, at anuman ang mangyari at anuman ang maging kapalit, magiging tagapagmana siya at makakamit ang kapangyarihan na matagal na niyang inaasam. Biglang nagbago ang tono at mukha ni Guanyong, naging seryoso at mababa ang boses habang sinasabing sasabihin at ituturo niya rito ang paraan at landas upang marating at makamit ang Ultimate Demon Realm. Nanlaki ang mga mata ni Pyong at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig, puno ng pagtataka. Nagsalita si Guanyong ng may lalim at babala, sinasabing ituturo niya ang paraan, ngunit malinaw at sigurado itong magdudulot ito ng matinding pagkalugi at malaking kawalan sa kanya, at maraming bagay ang kailangan niyang isakripisyo at talikuran upang matupad ang kanyang ninanais. Sa ilalim ng matatayog na kawayanan, tila mahaba ang naging panahon para sa isa nilang kasama habang nakatingin sa paligid at nagsabing parang isang buwan na ang lumipas sa pakiramdam niya. Nagtanong naman ang isa sa kanila kung bakit hindi man lang ito nagpa siyang magsanay at gumawa ng anumang bagay sa mahabang panahong iyon.
Nakatayo sila sa isang bukas na lugar malapit sa isang gusali habang ipinapaliwanag ni Gangwi na lagi naman siyang nagsasanay ngunit hindi niya lubusang mapagtuunan ng pansin ang lahat dahil sa matinding pangamba at pagkabahala na laging bumabagabag sa kanya. Sinagot si Sorayang at sinabing kailangan lamang niyang magsumikap at magtiis ng higit pa upang malampasan ang mga ito. Nanlaki ang mata at namutla ang mukha ni Dampil habang nakatingin si Gangwi at nagtanong sa sarili at sa iba kung sino ang taong ito. Sumagot naman si Sorayang at ipinakilala ito bilang kanyang tapat na tagapagbantay at matalik na kaibigan. Bahagyang yumuko si Dampil habang nagsasabing labis na pinararangalan siya at masyadong mataas ang pagkilala sa kanya ng kanyang Panginoon. Tumingin naman si Sorayang sa kanya at nagsabing hindi naman talaga ito nakatutuwa at masaya kasama na nagdulot ng kaunting ngiti ni Gangwi. Biglang nagsalita ni Gangwi at sinabing sa tingin niya ay mukhang nakatutuwa itong asarin at pahirapan, kung kaya't agad na sumang-ayon si Sorayang at sinabing matalim at matalas ang kanyang isipan. Sa kabilang dako, napabuntong hininga at napakamot na lamang sa ulo si Dampil dahil sa kanilang mga sinabi. Naging seryoso muli si Fang nang magtanong siya kung mayroon na bang plano dahil malapit na ang araw na ipinangako nilang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mahinahong sumagot si Sorayang habang nakapulupot ang mga kamay at nagsabing wala namang masyadong plano ang kanyang isipan, ang kanyang balak ay tumungo lamang doon at makipaglaban ng diretsahan dahil hindi naman siya mahilig magplano at mag-isip ng masalimuot. Nanlaki ang mata at nagulat si Gangwi habang nagtatanong kung ibig bang sabihin ay pupunta lamang sila at kakatok sa pangunahing pintuan ng palasyo ng halimaw ng walang anumang pag-iingat at pagtatago. Matatag na sumagot si Guanyong at kinumpirmang iyon nga ang kanyang gagawin, ngunit agad niyang tinanong pabalik kung hindi ba mas mapanganib at mas kapos-palad ang subukang iligtas ang kapatid ng palihim at walang nakakalaban kahit sino man, habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang sandata habang nagsasalita. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na kilala ang palasyo ng halimaw bilang pinakamarahas at pinakamatapang sa apat na dakong palasyo sa labas ng pader, ngunit binigyang diin niya na dahil ang kumakatok ay ang ikatlong batang Panginoon ng banal na samahan ng demonyo, hindi sila basta-basta kikilos at gagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang dahil sa bigat at kapangyarihan ng pangalang ito. Sa harap ni Sorayang, nagtanong si Gangwi kung ano ang gagawin kung magtangka at gumawa ng anumang hakbang ang mga kalaban. Ipinaliwanag niya na kahit gaano man kalakas si Sorayang, hindi nito kakayanin na harapin at labanan ang buong hukbo at puwersa ng palasyo ng halimaw ng mag-isa. Sa kabilang dako, mariing sumagot si Sorayang at sinabing kahit isang aso ay nagiging mabangis at parang halimaw kapag ipinagtatanggol at ipinaglalaban ang kanyang tahanan at sariling lupa. Muling nagsalita si Gangwi na puno ng pagkabahala at sinabing iyon mismo ang dahilan kung bakit niya sinasabing mapanganib at delikado ang kanilang gagawin. Nagtaka si Sorayang at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin at kung sino ang tinutukoy nito. Malinaw at diretsahang niyang sinabi na ang kanyang mga babala at pangamba ay tumutukoy lamang at para sa kanyang sarili. Itinuro ni Sorayang ang lokasyon at sinabing ang palasyo ng halimaw ay matatagpuan sa Yunnan. Muling siyang nagtanong ng may pagtataka kung bakit at paano nila hindi itinuturing at kinikilala ang Yunnan bilang sakop at nasasakupan ng kanilang samahan, ang banal na pangkat ng demonyo. Ang malawak na mapa at hangganan ng lupain habang ipinapaliwanag niya na bagaman hindi ito ganap at mahigpit na hawak at nasasakupan, nananatili pa rin itong bahagi at sakop ng kanilang kapangyarihan. Idinagdag pa niya na mayroong ilang mga pangkat at angkan na sumusubok agawin at kontrolin ito, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na tawagin at angkinan ito bilang sarili nilang lupa dahil sa takot at paggalang sa kanila. Buong dangal at lakas niyang sinabi na ang dahilan kung bakit walang nang-ahas at kung bakit nananatili itong kanila ay dahil sa kanilang presensya at kapangyarihan. Bahagyang ngumiti at lumiwanag ang mukha ni Sorayang habang nagsasalita, sinabi niyang ang pagtungo at pagharap doon ay magiging magandang pagkakataon din upang ipaalala at ipakita sa lahat kung sino ang tunay at totoong may-ari at nagmamay-ari ng lupaing iyon. Lumipat ang tanawin sa marangya at mataas na gusali na tinatawag na palasyo ng Diyos Demonyo, kabilang sa banal na pangkat ng demonyo. Ang istruktura ay nakatayo ng matatag at marangya sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa loob ng palasyo, nakaupo ang Panginoong Demonyo habang hawak at binabasa ang isang mahabang kasulatan. Nagbigay siya ng kanyang puna at sinabing napakabilis at agaran ng mga pangyayari at mga ulat na dumarating, tila hindi inaasahan ang bilis ng pagkilos ng iba. Nagbigay ng ulat si Yosong, sinabi niyang ang pamilya Joksa ay mabilis at kahangahangang nakababawi at lumalakas muli, kahit pa isa sa alang-alang na tinutulungan din sila ng pamilya ng gintong kayamanan. Idinagdag pa niya na makikita sa kanilang mga kilos at gawa ang matinding pagnanais at determinasyon na muling bumangon at maging mas malakas kaysa dati.
Nanatiling nakatingin ang Panginoong Demonyo habang ipinapaliwanag na bagaman tila nahihirapan at naipit sila sa kanilang kalagayan, nananatili pa rin silang mga mahuhusay at matitibay na mandirigma ng demonyong sining. Sigurado siyang labis ang kanilang hinanakit at galit dahil sa pagkatalo at kahihiyang dinanas nila sa kanilang sariling lupain at tahanan. Sumang-ayon si Yosong at sinabing siya rin ay naniniwala at nakikita ang katotohanan iyon. Muling nagtanong ang Panginoon, Panginoon, kung bakante pa rin ba at walang nakahawak sa pwesto ng punong tagapamahala hanggang sa ngayon. Sa harap ng nakaupong Panginoon, sumagot si Yosong ng may paggalang at katotohanan, kinumpirma niyang totoo nga na si Hong Yorin, anak ng dating pinuno, ang itinuturing na pinakamalakas na kandidato para sa bakanteng pwesto. Idinagdag pa niya na sa kasalukuyan ay tinuturuan at ginagabayan ito ng matriarka mula sa pamilya ng gintong kayamanan. Ipinaliwanag niya na inaasahang magaganap lamang ang mga pagpupulong at pagpili ukol sa pamumuno kapag natapos na ang pagsasanay at paghahanda ng dalaga. Habang humihigop ng inumin, mariing nagsalita ang Panginoon at ibinahagi ang prinsipyong kanyang pinanghahawakan mula pa noon hanggang ngayon. Sinabi niyang ang isang lumang at kalawang na sandata ay nararapat lamang na sirain at itapon sa halip na ayusin at patalimin pa. Ito aniya ang kanyang pamantayan at pamumuhay, at patuloy niya itong susundin, ngunit may halong pagtataka at pagbabago ng damdamin. Idinagdag niya na sa kabila ng lahat, ang isang sandata na balak sana niyang sirain ay ngayon ay masigasig na pinapatalas at pinapatibay. Lalo pang tumindi ang kanyang damdamin habang binibigyang diin na ang muling pagbangon at paglakas ng mga ito ay dulot at nagsimula dahil sa ginawa at presensya ng ikatlong batang Panginoon. Sa kanyang isipan, kinikilala niya na bagaman ganito ang nangyari, tiyak at sigurado siyang hindi inaasahan at napag-isipan ng ikatlong batang Panginoon ang malawak na epekto at kahihinatnan ng kanyang mga ginagawa hanggang sa ganitong antas. Muling binalingan ni Yosong ang paksa at tumawag sa Panginoong Demonyo upang magtanong ukol sa kalagayan sa Yunnan. Nagpahayag siya ng matinding pagkabahala at nagtanong kung hindi ba sadyang napakapanganib at mapanganib ang palasyo ng halimaw, kahit pa para sa isang mandirigmang nakarating na sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Nanlaki ang mata at napuno ng pagkabigla si Yosong nang marinig niya ang sagot ng Panginoong Demonyo. Ipinahayag niyang hindi niya alam at hindi niya inaasahan na tatanggo at pupunta pala ang ikatlong batang Panginoon sa nasabing lugar. Tinitigan siya ng Panginoong Demonyo at nagtanong ng may pagtataka kung bakit ganoon na lamang ang kanyang reaksyon at labis na pagkabigla. Sumagot naman si Yosong at ipinaalala ang alituntunin ng samahan, na ang sinumang alagad ay kailangang humingi at makakuha muna ng pahintulot mula sa pamunuan bago lumisan at umalis ng nasasakupan. Bahagyang ngumiti at sumagot ang Panginoong Demonyo, sinasabing iyon nga ang nakasaad na batas at patakaran, ngunit kinikilala niyang si Yosong mismo ang taong mahigpit na sumusunod at kumakapit sa bawat tuntunin. Hindi nagpatinag si Yosong at muling nagsalita ng may paggalang ngunit puno ng katwiran. Ipinaalala niya na bagaman ganoon ang mga bagay, ang Panginoong Demonyo pa rin ang pinakamataas na pinuno at guro ng ikatlong batang Panginoon. Sa kanyang palagay at inaasahan, nararapat sana na magpaalam at magsabi muna si Sorayang bago ito tuluyang umalis at tumungo sa malayo. Mahinahong sumagot ang Panginoong Demonyo at ipinaliwanag na alam ng ikatlong batang Panginoon na walang saysay at halaga ang paghingi ng pahintulot. Idinagdag pa niya na lubos ding nauunawaan ni Sorayang na hindi siya nagpapahalaga at nababahala sa mga maliliit at walang kabuluhang usapin, basta't makakamit lamang ang maganda at mahusay na resulta sa huli. Muling inulit ng Panginoong Demonyo ang katotohanan na ang Yunnan ay ganap na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan at nasasakupan, at sadyang hindi lamang nila ito binibigyan ng lubusang pansin at pag-aasikaso. Sinabi niyang ang pagtungo ng ikatlong batang Panginoon ay magandang pagkakataon upang ipaalala at ipakita sa lahat ng nakatira doon kung sino ang tunay na may hawak at namumuno sa kanila. Habang nakatingin sa malayo, napaisip at nagtanong si Yosong kung ang ikatlong batang Panginoon ba ay lalong lumapit at naging katulad na ng antas at kapangyarihan ng Panginoong Demonyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinaalis na siya ng Panginoong Demonyo at sinabing maaari na siyang umalis kung wala na siyang ibang sasabihin at itatanong. Labis na nagulat at nagtaka si Yosong, tila hindi makapaniwala na agad na siyang papaalisin, at nagtanong kung paano iyon nangyari at kung hindi man lang ba siya iaalok ng kahit isang tasa ng tsaa bago umalis. Lumipat ang tanawin sa isang masukal na gubat malapit sa Guangxi, kung saan mainit at matindi ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mga puno. Huminga ng malalim ang isa sa mga naroon at nagsabing mainit pa rin talaga ang hangin at pakiramdam sa kabila ng paglalakbay nila ng matagal na panahon. Nakatayo malapit sa kanilang karwahe at mga kabayo, nagtanong si Sorayang sa kanyang kasama kung bakit hindi nito ginagamit ang kanyang sining ng yelo upang magbigay ng lamig at ginhawa sa kanilang paligid. Sumagot naman si Gangwei at sinabing sadya niyang pinili at nagpa siyang huwag itong gamitin.
Ipinaliwanag niya ang kanyang dahilan at sinabing ang laging pagnanais na maging komportable, pagpapalamig kapag mainit at pagpapainit kapag malamig, ay walang naitutulong kapag nahaharap ka sa mga sitwasyong kailangang tiisin at pagdaanan ang lahat ng uri ng hirap at paakit. Lalo pa niyang nilinaw at sinabing sa kanyang palagay, mas makabubuti at higit na makatutulong sa pagpapatibay ng kalooban ang pagtitiis at paggawa sa sarili na masanay sa mga hindi komportableng kalagayan bilang karaniwang bahagi ng buhay. Nakikinig lamang si Sorayang habang hawak ang kanyang kabayo, at sa kanyang isipan ay kinikilala at pinahahalagahan ang lalim ng kanyang sinabi. Sa kanyang sariling pag-iisip, inamin at sinabi ni Sorayang na hindi masama at maganda ang kanyang pananaw, at nakita niyang mayroon itong matalas at malalim na pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Maya-maya ay nagsalita si Gangwi ng mahina at may halong pangamba, nagtatanong kung magiging maayos ba at magiging tama ang lahat ng kanilang gagawin. Nagtaka si Sorayang at nagtanong pabalik kung ano ang tinutukoy nito at kung ano ang ibig nitong sabihin. Mahinahong sumagot si Gangwi at nilinaw na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Inamin niyang alam niyang kakaiba at hindi karaniwan na marinig mula sa kanya ang ganitong mga salita, ngunit buo ang kanyang loob na sabihing ang kanyang kapatid ay tunay na napakaganda at mahalaga sa kanya. Idinagdag pa niya na dahil sa labis na pagmamahal at pagpapahalaga, labis din siyang nababahala at nag-aalala kung magiging ligtas ba ito at kung maayos ba itong matutulungan at mailigtas. Habang nakayuko at nag-aalala siya at pawis sa kanyang noo, ipinaliwanag ni Gangwi na alam niyang hindi gagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang ang mga taga-palasyo ng halimaw maliban na lamang kung nais nilang magsimula ng malawakang digmaan. Gayunpaman, idinagdag niya ang kanyang matinding pangamba dahil kilala silang mas sumusunod sa kanilang likas na damdamin at ugali kaysa sa tamang katwiran at pag-iisip. Seryosong tumingin si Sorayang at kinumpirma ang kinatatakutan ni Gangwi, sinasabing kilala at bantog ang mga taong iyon dahil sa kanilang pagiging marahas at mabangis. Idinagdag pa niya ng may bigat at katotohanan na hindi siya magugulat kung nangyari na at dinanas na ng dalaga ang karahasan at masamang gawain mula sa kanila. Sa kanyang sariling pag-iisip, nakita at naunawaan ni Sorayang na ang tanging bagay na pumipigil at nagpipigil lamang kay Gangwi ay ang kaisipang ang pagmamadali ay walang maitutulong upang mailigtas ang kanyang kapatid. Alam niyang sa likod ng katahimikan nito, puno ito ng matinding pag-aalala at pangamba para sa kaligtasan ng dalaga. Lumapit si Sorayang at buong kumpiyansang nagsalita upang magbigay ng kapanatagan, sinasabing huwag itong mag-alala dahil hinding-hindi mangyayari ang mga bagay na kinatatakutan nito. Huminga ng maluwag at sumagot si Gangwi ng mahina at may pagtanggap, sinasabing naiintindihan na niya at panatag na ang kanyang loob. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na hindi nag-iisa at hindi nag-iisang kumikilos ang palasyo ng halimaw dahil ang tatlong dakong palasyo ay nagkakaisa at nagsisikap na makapasok at makakuha ng kapangyarihan sa gitnang lupain ng Zhongyuan. Nanlaki ang mga mata at nanatiling tahimik si Gangwi habang tinatanggap at iniisip ang malalim na kahulugan ng impormasyong ito. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na kung gagawa sila ng anumang kahangalan at maling hakbang, tiyak na masisira at mawawala ng halaga ang kanilang alyansa at pagkakaisa kasama ang ibang mga palasyo. Idinagdag pa niya na tiyak na makakakuha rin sila ng matinding pansin at galit mula sa buong Zhongyuan kapag lumabas ang katotohanan. Nagtanong si Gangwi kung ano ang ibig niyang sabihin at kung ano ang malalim na dahilan nito. Ibinahagi ni Sorayang ang kanyang malawak na kaalaman at karunungan, sinasabing bagaman tila malaya at bukas ang kaisipan ng mga tao sa daigdig ng pakikipagsapalaran, sa katotohanan ay mahigpit at matatag pa rin sila sa mga tradisyon at moralidad. Ipinaliwanag niya na kahit makapasok at magtagumpay man ang mga palasyo sa kanilang layunin, kapag nalaman at nakita ng lahat na sila ay masama at walang moralidad na makagagawa ng karahasan sa kababaihan, tiyak na mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan at pagkilala. Buong katiyakan niyang sinabi na sa sandaling malaman at lumantad ang ganyang uri ng kasamaan at kahalayan, tiyak na wawasakin silang lahat at tuluyang mawawala ang kanilang kapangyarihan at pangalan. Sa wakas ay naintindihan na ni Gangwi ang buong kahulugan at idinaan na lamang ito sa isang mahabang hininga at pagtanggap. Sa kanyang isipan, may isa pang mahalagang dahilan at sinabing bukod sa lahat ng iyon, nakikipagtulungan at kaalyado rin sila ng banal na samahan ng katwiran, dahil dito, hinding-hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anumang masama at kahinahinalang gawain. Ipinakilala niya ang kanilang pinuno at sinabing bagaman mapagparaya ito sa sarili nitong mga kasalanan at kasamaan, napakahigpit at matibay naman ito pagdating sa moralidad at asal ng iba. Nanlaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala si Sorayang habang napuno ng matinding pagkabigla at pagtataka. Sa biglaang paglitaw ng isang anino mula sa gubat, mabilis na humugat ng espada si Dumpil at sumigaw ng malakas at matapang upang tanungin kung sino ang nasa paligid at nagtatago doon.
Lumabas ang isang lalaking nakaitim at nakatikip ang mukha, at agad na lumuhod bilang paggalang, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang mula sa pangkat ng Hao, at sinabing mayroon siyang mahalagang mensahe at utos para sa ikatlong batang Panginoon ng banal na samahan ng demonyo. Inabot ng mensahero ang nakatuping kasulatan, at habang tinatanggap ito, binigkas ni Sorayang na matagal din bago ito dumating at nakarating sa kanila, hinawakan niya ito ng mahigpit at dahan-daang binuksan. Habang binabasa ang nakasulat, lalong namangha at nagulat si Sorayang. Binalingan niya ang mensahero at nagtanong ng may diin kung totoo ba at tumpak ang lahat ng nakasaad sa sulat na kanyang hawak. Sumagot naman ang mensahero ng may paggalang at sinabing siya ay taga-abot lamang ng utos at wala siyang nalalaman at karapatan na sumagot ukol sa nilalaman nito. Muli siyang nagsalita at nagtanong kung mayroon din silang mga sangay at tauhan sa mga lugar ng Guangxi at Yunnan, tulad ng alam niya, pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na sabihin sa pangalawang pinuno na siya ay magbabayad ng lahat ng kailangan sa tamang panahon, at sa ngayon ay kailangan niyang makalap ang lahat ng impormasyon at balita ukol sa paligid ng kabundukan ng ilaw. Sinabi pa niya na sila ay maglalakbay at sasakay sa karwahe, at inutusan ang mensahero na hanapin sila doon gamit ang sarili nitong kakayahan at paraan. Ang mensahero ay tumingin ng mariin at puno ng katiyakan. Bago pa man umalis, nangako ang mensahero na babalik siya muli pagkalipas ng 5 araw upang magbalita at tumyupad sa kanyang tungkulin. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala sa paningin, tumakbo palayo sa masukal na gubat habang nakatingin lamang ang tatlo sa kanyang paglisan. Nagtanong si Gang Wei kung ano ang nilalaman at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngumiti naman si Sorayang at sinabing sa tingin niya ay magiging mas magaan at mas madali na ngayon ang kanilang gagawin at mga susunod na hakbang. Habang mahigpit na hawak ang kasulatan at may mapanghamong ngiti sa kanyang mga labi, ibinahagi ni Sorayang ang kanyang orihinal na plano. Sinabi niyang balak sana niyang magkunwari at maging maingat sa loob ng palasyo ng halimaw upang matagumpay na mabawi ang kanyang kapatid, ngunit dahil sa natanggap na balita, napagtanto niyang hindi na kailangan pa ang ganitong paraan at magiging mas madali na lamang ang lahat. Lumipat ang tanawin sa loob ng dakila at nakakatakot na palasyo ng halimaw sa timog, isang lugar na kilala sa pagiging marahas at mapanganib. Sa loob ng isang madilim at marangyang silid, dahan-daang iminulat ng isang matanda ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka at pag-aalala. Siya ay si Heavenly Tiger, ang makapangyarihang pinuno ng palasyo, at sa kanyang isipan ay nagtataka kung paano at bakit nawala at umalis ang tagapagmana mula sa palasyo ng yelo. Nakaupo sa kanyang trono na nakapatong sa balat ng oso, muling siyang nagsalita at ipinahayag ang kanyang pagkalito. Sinabi niyang napakabilis at bigla ang pagpunta ng binata sa hunan, at hindi niya maunawaan kung saan at paano ito nagtungo ng mag-isa. Sa harap niya ay nakatayo si Yagek, ang pinuno ng mga mandaragit, na nakayuko bilang paggalang habang nagbibigay ng ulat. Ibinahagi niyang ang nakakapagtaka ay iniwan nito ang kanyang mga bantay at naglaho ng mag-isa. Nanlaki ang mata at nagtanong ng may pagdududa ang pinuno kung tiyak at totoo ba ang balitang ito. Kinumpirma ni Gek ang sinabi at sinabing tumpak ito dahil sila ay nagtanong at kumalap din ng impormasyon mula sa pangkat ng Hao, at ito ang kanilang naging sagot. Muling napaisip ang pinuno at inulit ang kanyang tanong kung saan kaya nagtungo si Gang Wei. Idinagdag naman ni Gek na kahit sila ay hindi lubusang nakakaalam ng buong detalye at dahilan dahil limitado lamang ang impormasyong kanilang nakuha. Biglang nagbago ang mukha ng pinuno at napuno ng matinding galit at hindi paniniwala, tila nagtatanong kung ito ba ay isang biro lamang at seryoso ba ang sinasabi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang dahan-daang tumataas ang kanyang damdamin at ang hangin sa paligid ay tila bumigat dahil sa kanyang presensya. Sa kanyang matinding galit, lumabas mula sa anino ang anyo ng isang dambuhalang itim na tigre na may nagliliyab na pulang mata, sumisigaw at nagbabanta sa buong paligid. Ang dagindong nito ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Dahan-dahang kumalma at muling nag-isip ang pinuno, at sa huli ay dumating sa isang conclusion. Sinabi niyang ang ibig sabihin lamang nito ay mayroong malalim na plano at lihim na kaisipan si Gang Wei kung kaya't ito ay tumakas at umalis ng walang kasama at walang mga bantay. Sa matinding takot at panginginig ng buong katawan, sumagot si Gek ng pautal at pagsang-ayon lamang habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kanyang isipan ay lubos niyang nauunawaan at kinikilala na ang dambuhalang nilalang na lumitaw kanina ay ang nakakatakot at tanyag na halimaw na tinatawag na hari ng tigre, na sariling pag-aari at alaga ng makapangyarihang pinuno ng palasyo. Mariing tinitigan ng pinuno ang nakayukong tauhan at matigas na sinabing dapat sana ay nakuha na at nalaman na nito ang lahat ng kailangang impormasyon at katotohanan noon pa man. Sa takot at pagnanais na makaiwas sa mas higit na parusa, mabilis na nangako si Gek na siya ay muling mag-iimbestiga at susuriing mabuti ang lahat upang makakuha ng kumpleto at tumpak na balita.
Habang nakaupo ng may pagmamalaki sa kanyang trono na nakapatong sa balat ng oso, ibinahagi ng pinuno ang kanyang nalalaman, sinabi niyang narinig niya na ang pangkat at mga tauhan ni Gek ay madalas at palaging nakikipag-away at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pangkat at mga tauhan ng pinuno ng oso. Itinuloy ng pinuno ang kanyang paninita at matalim na nagtanong kung paano makakamit at magagawa ni Gek ang mga malalaki at mahahalagang bagay kung kahit ang simpleng alitan lamang na iyon ay hindi nito kayang ayusin at lutisin, sa harap ng matitinding salita at matalim na tingin, nanatili lamang na nakayuko at walang masambat si Gek, puno ng hiya at pagkabigo sa sarili. Idinagdag pa ng pinuno na huwag itong umasa at mag-isip na tutulungan niya ito dahil lamang sa ito ay ama ng kanyang hinahangaan at paboritong alagad, dahil sa matinding takot at pagnanais na manatili sa pabor ng pinuno, nakiusap si Gek na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon, at nangakong hinding-hindi na siya magbibigo at magdudulot ng kahihiyan muli. Nagbigay ng utos ang pinuno at sinabing ipinadala na niya ang kanyang mga tapat na alagad patungo sa kabundukan ng Ilaw, na may layuning hanapin at matuklasan ang lahat bago pa man makarating at makabalik ang mga hinahanap nila, buong pasasalamat at kaluwagan na tinanggap ni Gek ang utos at nagpasalamat ng taos puso. Sa isang sulok ay muling lumitaw ang nakakatakot na anyo ng hari ng tigre na may nagliliyab na pulang mga mata, at sa kanyang isipan ay nasabi na laging nakatutuwa at kasiya siyang panoorin ang kanilang pagtutunggali at pagpapaligsahan. Muling nag-isip ang pinuno at sinabing kung si Gangwei ay umalis at nawala ng mag-isa, tiyak na mayroon itong malalim at lihim na dahilan at plano. Ipinagpatuloy ng pinuno ang kanyang pagsusuri at hula, sinasabing sa kanyang palagay ay patungo si Gangwei doon upang iligtas at bawiin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagtaka siya at nagtanong kung naghanap ba ito ng gabay at mayroon ibang paraan, ngunit sa huli ay dumating sa konklusyon na anuman ang kanyang dahilan at paraan, tiyak at sigurado siyang darating at tatanggo rin ito sa kanilang kinaroroonan at sa palasyo ng halimaw. Buong kapangyarihan at awtoridad na nagpahayag ang pinuno at tinawag ito bilang anak ng hari ng Hilaga, tinatanggap at hinihintay ang kanyang pagdating na parang isang mahalagang panauhin. Lumipat ang tanawin mula sa madilim at mapanganib na palasyo patungo sa malawak at luntiang kabundukan malapit sa Ilaw, ang matatiyog na bundok at makakapal na gubat ay nababalot ng hamog at ulap. Habang nakayuko at hingal mula sa matagal na paglalakbay, nagtanong ang isa sa mga tauhan kung nakarating na ba sila sa 200 kilometro mula sa kanilang pinanggalingan, ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo at halos hindi na niya kayang tumayo ng tuwid. Mariing sumagot ang kasama nito at sinabing ano bang ibig nitong sabihin na nakarating na, ipinaliwanag nila na kailangan pa nilang lakbayin ang 400 kilometro pa bago makarating sa kanilang patutunguhan. Sa labis na pagkabigo at pagod, napamura na lamang ang tauhan at sinabing napakalayo pa pala ng kanilang lalakarin, ang buong pangkat ay nakahinto sa gitna ng masukal na daanan, pawisan at puno ng hirap, habang ang iba ay nakaupo na sa lupa dahil sa bigat ng pagod. Binalingan ni Wong San ang kanyang kasamang si Guiang at nagtanong kung bakit kailangan nilang dumaan sa malayo at paikat na daan, sa halip na dumiretso lamang, sumagot si Guiang nang may pagmamalaki at paghamon kung kailangan pa ba niyang ipaliwanag at sabihin ang dahilan dito. Bahagyang lamambat ang mukha ni Wong San at inamin na alam niyang hindi naman kailangan, ngunit maganda sana kung sasabihin pa rin ito at magkukwento, siya ay tagapagmana ng pangkat ng oso, at kahit puno ng kapangyarihan, nais pa rin niyang malaman ang kaisipan ng kanyang kasama. Ngunit nanatiling matigas at walang pakialam si Guiang, na siya naman ay tagapagmana ng pangkat ng mandaragit. Mariing sumagot si Guiang at sinabing wala siyang pakialam kung maganda at hindi ang pakikitungo, at hindi niya inaalintana ang mga bagay na iyon. Muli na namang nagsalita si Wong San at pinayuhan itong tularan si Yul Lang, ipinaliwanag niyang si Yul Lang ay marahas at mayabang, ngunit kahit ganoon ay marunong naman makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba. Sa matinding galit at paghamon, sumagot si Guiang at tinawag si Yul Lang na isang paunan na nabigo sa kanyang misyon, at ngayon ay hindi man lang nila alam kung ito ay buhay pa ba o patay na. Tumayo ng tuwid at hinarap ng diretsyo ni Guiang si Wong San, at tinanong ito ng may matinding paghamon, kung napakatalino at magaling pala nito, bakit hindi nito sinubukang agawin at kunin ang kanyang posisyon at kapangyarihan. Nanlaki ang mata at natigilan si Wong San, walang masagot at napipi sa kanyang kinatatayuan dahil sa bigat at katotohanan ng tanong na iyon. Hangupa na ang init ng kanilang pagtatalo, at seryosong sinabi ni Guiang na ang kanilang patutunguhan ay ang silangang bahagi ng kabundukan ng Ilaw, idinagdag niyang iyon lamang ang kailangang malaman ni Wong San at wala nang iba pa. Sa gitna ng masukal at luntiang gubat, nakatago at nakaupo ng payapa si Guiang, nakapalibot sa kanya ang kumikinang at asul na enerhiya na lumalabas mula sa kanyang katawan, habang siya ay nakapikit.
Habang nakaupo at napapaligiran ng kumikinang na asul na enerhiya, tahimik na naririnig ni Guiyang ang mga bulungan ng kanyang mga tauhan, sinasabi nila sa isa't isa na nagmamalaki lamang daw siya at akala mo kung sino, dahil lamang paborito siya at kinikilala ng pinuno ng palasyo, itinuturo nila siya at tinutokso dahil muli itong nagsasanay, at sabi pa nila na ginagawa niya malaking bagay ang lahat ng kanyang ginagawa na parang walang ibang mahalaga kundi siya. Sa kanyang isipan, inalintana lamang ni Guiyang ang mga ito at tinawag silang mga hanggal na hayaan lamang siyang magsalita at mag-isip ng kanilang gusto. Alam niya sa kanyang sarili na wala silang kaunting pagkaunawa sa tunay na halaga at bigat ng misyon na kanilang tinatapos, at hindi nila alam kung gaano ito kahalaga para sa kanilang lahat, na natili siyang nakapikit at patuloy na kinokontrol ang kanyang kapangyarihan, hindi naapektuhan ng kanilang mga salita. Sa kanyang mga alaala at kaisipan, nakita niya ang nakaraan kung paano sila itinaboy at pinalayas ng mga tao mula sa banal na samahan ng demonyo, ngunit malinaw sa kanya na ang mga kabundukang ito ay dating kabilang at sakop ng kanilang nasasakupan at kapangyarihan noon pa man. Nagbago ang kanyang ekspresyon at napuno ng matinding kumpiyansa at determinasyon, nanatag siya sa kanyang sarili na gagamitin nila ang pagkakataong ito upang mabawi at maibalik muli sa kanila ang lupang ito na kanilang nawala. Buo ang kanyang loob at sinabi sa kanyang sarili na siya ang magiging unang magsisimula at maglulunsad ng misyong ito ng pagbabawi at pagbabalik ng kanilang karapatan at kapangyarihan. Biglang tumayo si Guiyang at hinarap ang kanyang mga tauhan, matalas na nagtanong kung nasaan na ang dalawang inutusan niyang kumuha ng pagkain, sumagot ang isa sa kanila ng may pagkainis at walang pakialam, sinasabing paano ba nila malalaman at pakialam ba nila kung nasaan ang mga ito. Tinitigan sila ni Guiyang at sinabi ng isa sa mga tauhan na ginagawa rin ng mga iyon ang sarili nilang paraan at kagustuhan, tulad din ng ginagawa nila sa kanya at sa mga utos niya. Dahil sa matinding galit at pagkabigo, tinawag ni Guiyang ang mga ito na mga walang kwentang mga hayop habang mariin niya hinipo ang kanyang labi. Biglang itinaas ni Guiyang ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas ang pangalan ng kanyang pamamaraan, ang banal at makalangit na anyo ng mandaragit. Mula sa itaas lumabas sa himpapawid ang isang dambuhalang anino ng ibon na mabilis na lumipad at umikot sa itaas ng puno, kasabay ng malalakas na tunog na dumagundong sa buong paligid. Lumapit at bumaba ng bahagya ang dambuhalang ibon, at kitang-kita ang malaki at matalas nitong mata na nakadiretso sa kung saan nakatago ang dalawang tauhan. Sa gilid ng masukal na gulat at takot na takot ang dalawang tauhan na inutusan, biglang napalingon at tumakbo palayo ng mabilis dahil sa naramdaman nilang matinding panganib at presensya. Nakita ni Guiyang ang dalawang tauhan na kanyang hinahanap at nagsalita ng may matinding galit at pagkabigla, sinabi niyang naroon na rin sila at nagtataka kung ano ba naman ang ginagawa ng mga hanggal na iyon. Sa itaas ng kalangitan, lumipad ng mataas at buong pagmamalaki ang dambuhalang anyo ng mandaragit na nilikha ni Guiyang. Biglang gulat at hindi makapaniwala si Guiyang at ang kanyang mga kasama habang ang lupa ay nagsimulang yumanig at magkawatak-watek sa ilalim ng kanilang mga paa, napabulong siya at nagataka habang ang mga bato at lupa ay lumilipad sa paligid, at ang kanyang mga kasama ay halos mawala ng balanse dahil sa lakas ng pagyanig. Sa isang iglap ay naintindihan ni Guiyang ang nangyari at sumigaw ng malakas at puno ng pangamba na nasa panganib ang buhay ng mga taong iyon, itinuro niya ang direksyon kung saan naroon ang panganib at inutusan silang tumakbo patungo roon, habang ang lahat ay mabilis na sumugod at tumakbo ng buong bilis upang makarating at tumulong bago pa mahuli ang lahat. Habang tumatakbo, napuno ng matinding pagtataka at kalituhan si Guiyang at nagtanong sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang huminto sa kanyang pagtakbo. Pagdating nila sa pwesto, nakita nila ang isang malaki at malalim na hukay sa lupa, nakatayo sa gitna nito si Sorayang, hawak ang kanyang espada at mahinahong nagbibilang ng mga katawang nakahandusay sa paligid. Pagkatapos niyang mabilang na 6 lahat, sinabi niyang iyon na ang kabuuan at tama ang bilang, idinagdag pa niya na talagang mapagkakatiwalaan at maaasahan ang pangkat ng Hao. Nanlaki ang mga mata ni Guiyang at puno ng matinding gulat at takot habang nakatitig kay Sorayang, binuka niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin at nagtanong kung sino ito at kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, habang ang kanyang buong katawan ay nanigas sa kinatatayuan dahil sa bigat ng presensya at lakas ng taong nasa harap niya. Biglang sumabog ang lakas at enerhiya mula sa paligid, kasabay ng malalakas na tunog ng pagputok at pagguho, ang mga kasama niya ay itinaboy at umurong pabalik dahil sa lakas ng puwersa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Guiyang ang kanyang sarili na puno ng pawis at takot habang nakatitig kay Sorayang, ang kanyang ay napuno matinding pagkalito at pangamba habang si Sorayang ay nagtanong pabalik sa kanya na may matinding bigat at hamon kung sino siya.
Buong kumpiyansa at may nakakalokong ngiti na nagsalita si Sorayang habang nakapatong ang isang kamay sa balikat ni Guiyang at hawak ng mahigpit ang espada sa kabila. Sinabi niyang siya ay isang mahalagang tao na naglakbay ng malayo at nagpunta doon upang bihagan silang lahat, habang si Guiyang ay nananatiling nakatulala at takot na takot, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan.